Magandang araw sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng nakikinig po. Hello to all our viewers from here and around the world. Napakaganda na ating talinteman ngayong hapon ito. Isang mainit na pagbati po sa inyong lahat. Well, friends, welcome to the Bridges Show. I'm very happy to be here, and I think it should be a really interesting and fun topic. But there are things you want to learn. So I wanna take it from there and then I listen to them. meron sila mga mitiin upang maging makabuluhan pa ang pagiging Katoliko. Lalong-lalo na sa susunod na henerasyon. Sa akin po, sa mga kabataan, use competence as a basis. In real life, hindi naman talaga tayo tumitigil sa buhay. Kailangan talaga tuloy lang ang buhay kahit anong challenges natin. Palawan, Cebu, Baguio City, Attorney Dwight, pati La Union. So we are saying that revenge travel is real. Mas kailangan natin na i-share ang hiwaga ng sining sa mga tao. Food and health should go hand in hand. So yan ang gusto namin paratingin sa gobyerno. If you will just devote your life teaching, hindi ka yayaman sa pera, pero yayaman ka sa tao. Siyempre, ang pinakamaganda po naman sa ating universidad ay yung talagang natuturuan po tayo kung paano maging mabuting tao. Happy anniversary to Bridges! Here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. Mga kababaihan at kanilang mga anak. Sila ang nasa isip nang ipasa ang Republic Act 9262. Ito ay isang batas na sadyang ipinasa upang bigyan ng proteksyon ang mga kababaihan at kanilang mga anak na nakararanas ng pang-aabuso o karahasan. May nagtatanong kung kailangan pa ba ito, kung sa ating batas ay talaga namang bawal ang anumang uri ng pang-aabuso o karahasan. Masasabi natin na ang batas na ito ay nagbibigay ng espesyal na proteksyon, lalong-lalo na sa mga naabuso o sinasaktan ng mga malalapit sa kanila. Totoo na pag ikaw ay nasa isang relasyon, kung minsan ay mas kailangan mo ng tulong, doble o mas higit sa pagkalugmok ang mararanasan pag ang mismong pinagkatiwalaan o kung sino pang dapat mag-aruga sa iyo ay siya pa ang mga abuso sa iyo. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Attorney Dwight Ramos and I'm happy to be back as your host dito sa Bridges. Batiin ko rin ang mga nasa ibang bansa. Good morning, good afternoon, good evening to all of you and thank you for joining us. For our first-time viewers, Bridges is a University of Santo Tomas Alumni Association virtual talk show that showcases our alumni and the topics that they are an expert of and that they want to share to our viewers worldwide. So good afternoon to everyone and welcome to the show. It is a special topic that we have and we have invited an expert on this Republic Act 9262 or the Anti-Bawsi Law. But before we continue, let us ask our audience to please remember to like and share our show and subscribe to our UST Tumantian Alumni Community YouTube channel and follow our Facebook page. Ito ay isang pagsuporta sa ating programa. Maraming salamat po. So wag na po natin patagalin. Ang guest natin ngayong hapon ay hindi naiiba sa atin. Siya rin po ay kasama natin sa association at siya rin po ay kasama natin bilang host dito sa Bridges. Siya po ay si Attorney Maris Manalo and she was a graduate of AB International Studies from Maryknoll College Foundation, now Miriam College, and completed her Juris Doctor degree here at the University of Santo Tomas. She's been in private practice of law for more than 25 years already and specializing in litigation, family, and corporate law. A former president of the IBP Caloocan, Malabon, Navotas chapter, and now one of the investigating commissioners
of the Commission on Bar Discipline of the Integrated Bar of the Philippines. She is also the PRO of the UST Alumni Foundation and the UST Law Alumni Foundation and the UST Alumni Association. So ladies and gentlemen, fellow Tomasians, please welcome our very own Attorney Maris Manalo. Good afternoon to everyone. Good afternoon, Attorney Dwight, our President. At sa lahat po ng nanonood ngayon sa ibang dako ng daigdig kung saan ang Bridges sa inyong mapapanood. Magandang araw po sa inyong lahat. It's so nice to be back here at Bridges, but now not as your co-host, Attorney Dwight, but as a resource person, which I hope I can be, makapagbigay ako ng magandang input sa lahat. Yes, definitely, Attorney Maris, and we're very glad that despite your heavy schedule, naka-join ka uli sa amin, and also to talk about something that of course you are an expert of, but also something close really to your heart. No? At yan, ang ating tinatawag na VAUC, Anti-VAUC or Republic Act 9262. For starters, Attorney Maris, ano ba itong batas na ito? Okay, ang RA 9262, Attorney Dwight, at saka sa mga nanonood sa atin, lagi nyo naririnig po yan. Okay, ito po yung, sa Ingles, ito yung Anti-Violence Against Women and Their Children. O ito yung batas laban sa karahasan sa mga kababaihan at sa kanilang mga anak. Ito po ay batas na ipinasa upang mabigyang proteksyon ang ating mga kababaihan at ang kanilang mga anak laban sa karahasan o pang-aabuso na kanilang dinadanas. And saan relasyon pumapasok? Nasasabi mo na ito ay sa mga may karelasyon. Saan mga relasyon pumapasok ba itong VAUC, Attorney Maris? Okay, marami yan no? Number one, para lang maintindihan natin, halimbawa, number one, syempre sa mag-asawa, yung babae at lalaki. Okay? Kung ang lalaki, sinasaktan niya yung asawa niya, yung babae, binubugbog, mamaya i-discuss natin yung different kinds of nakarahasan. Yun, ito yung doon nasasakot yung batas na yon. Second, yung mga nasa dating relationship, mag-boyfriend, okay? O kung hindi man mag-asawa, yung meron silang, they're living, yung common relationship. Hindi sila kasal pero nagsasama sila bilang mag-asawa, applicable din ho yan. O kaya yung mga one-time relationship. O yung mga not relationship, one-time dating, parang one night stand, something like that. It also applies to that. At also ina-apply din to sa mga tawag dito, yung mamaya madi-discuss natin kung applicable ba to sa babae o sa lalaki, pero yan po yung basically na yung mga relasyon kung saan applicable itong RA 9262. Yeah, and as you said, Attorney Maris, any kind of relationship between the two persons na nagkaroon sila, not necessarily marriage or even dating once, I think that's also covered. Yes, that's covered. Halimbawa, para ma-explain din natin, ma-expound natin. Halimbawa, nagsasama kayo bilang mag-asawa pero hindi naman kayo kasal. Pero wala namang impediments. Hindi sabi, pwede naman kayo ikasal pero hindi kayo nagpakasal. Kaya lang nagsasama kayo. At binubugbog ka ng asawa mo. Okay, minumura ka ng partner mo. So let's call it partner. O tinitretan ka. Pwede ka bang magsampa laban dito sa lalaki na ito na hindi mo naman asawa ng violation ng RA 9262? Yes, kasi nga applicable yung relationship nyo. Question, paano kung hindi naman kayo, paano kung ikaw ay tinatawag na mistress lamang? Diba? Hindi ka asawa, pero hindi naman kayo pwede maging mag-asawa kasi nga may asawa yung babae. In other words, ikaw ay mistress o sa Tagalog o kung ano mang pwedeng salita, ay yung kabit ba o tawag doon or what? Question, kung binubugbog ka, ikaw second woman o third woman ka pa kung gusto mo, binubugbog ka nitong lalaki, pwede ka ba magsampa ng kasong violation ng RA 9262 laban dito sa partner mo? Opo, pwede. At yung relasyon nyo is not yung sinasabi na hindi ka na pwede magsampa kasi hindi mo naman asawa, and that's not true. Kasi sakop po kayo ng batas na yan. So, walang discrimination pagdating doon. Basta ikaw ay inaabuso, ginagawa ng karahasan, ay pwede kang dumulog
sa batas na ito, Attorney Maris? Yes, because ang batas na to, Attorney Dwight, is precisely para proteksyonan ang mga kababaihan na nasa ganitong klaseng relasyon patungkol dito sa mga pang-aabuso o karahasan na kanilang dinadanas para hindi na humaba pa, para masugpo at para mas-stop na yung kanilang mga dinadanas na karahasan laban dito sa mga kalalakihan na walang ginawa kundi abusuhin sila at saktan. Yan. At so ibig sabihin niyan ay binigyan kayo ng protection ng batas na ito at kayo talaga ay pwedeng dumulog dito. Pero Attorney Maris, sandali muna, hindi ba unfair ang batas? Dahil bakit naman puro kababaihan ang binabanggit mo? Pag sa lalaki pa, hindi to applicable? Ibig ko sabihin kung baligtad, kung yung babae na bubugbog sa lalaki. Itong batas na to, Attorney Dwight, is applicable only sa mga kababaihan na sinasaktan, pati doon sa kanilang mga anak. Okay? Hindi to applicable dun sa lalaki. I suppose merong batas para dyan. Diba? Pero itong RA 9262, hindi sila sakop dito. Hindi nila pwedeng gamitin to kung binubugbog sila ng asawa nila. Ibig sabihin, hindi naman sa wala silang karapatan o wala rin silang pwedeng gawin. Meron din, pero hindi lang sa batas na ito. Hindi itong RA 9262 because precisely this law is para sa mga kababaihan na sinasaktan at kanilang mga anak. Ayun. Okay. So I think that's clear. Ito ngayon, yung mga binabanggit mo kanina, pang-aabuso, pang-bubugbog. Ano bang mga klaseng violence ang mga sakop ng pausi na ito? Okay, ang mga karahasang nakapaloob at ipinagbabawal sa batas na ito is number 1, physical violence o yung physical na karahasan. Number 2, yung sexual na karahasan. Number 3 is yung psychological or psychological na karahasan. At number 4, yun yung tinatawag na financial na karahasan o yung economic abuse. Okay. Siguro gusto natin ding itanong Attorney Dwight, ano ba itong physical na karahasan, di ba? Alam naman natin yun. Halimbawa, ikaw, Attorney Dwight, wag naman ikaw, dahil alam naman namin napakabait mong tao. Halimbawa kasi may lalaki, yung kanyang asawa ay sinasaktan niya, binubugbog niya, wala siyang ginawa kundi bugbugin yung asawa niya. That's physical na karahasan. Yeah. Ito talaga yung physical, like susuntukin mo, yes, itutulak palanakit mo, sa katawan, correct. iuuntog mo, lahat ng klaseng actual na pananakit. Yan yung physical na karahasan. Physical, okay. Ano pang isa? Yung isa psychological? Yung sexual na karahasan. Sexual, okay. Okay. Halimbawa, yung nire-rape. Yung pang-aabuso na sexual o panggagahasa, sexual harassment, o yung kalaswaan. Paano ba ito ginagawa? Di ba meron nga tinatawag tayong mga marital na di ba? Marital na panggagami. Ano na yung bawal? Pag yung, halimbawa, ayaw mo, asawa mo, ayaw maggamit ayaw mo maggagawin yung gusto nyo. Yung pinagagawa, ayaw mo. Pag pinilit ka, that's wrong. That's sexual abuse. Yan sexual na karahasan. Halimbawa, gusto ng lalaki na manood kayo ng pornography, ayaw mo because ayaw mo. In the first place, ayaw mo. Second, ayaw that's against your religion, that's against your principle. Hindi ikaw yon. At pinilit ka pa rin ng asawa mo na gano'n o ng partner mo na panuorin yun. That is sexual that's sexual na karahasan o sexual abuse o violence na pwede mong kasampahan ng kaso yung partner mo, yung asawa mo ng violation against RA 9262 o yung pamimilit sa biktima o sa kanyang anak na gumawa ng mga bagay na malalaswa tapos on air. Yeah, online, recording. Bawal yan. Violation din yan ng RA 9262. Halimbawa, hindi nga ikaw yung gustong pagawin ng ganyan ng partner mo o ng asawa mo, kundi yung anak nyo. That's it. O hindi yung anak mo sa ibang lalaki. Bawal din yun kasi stepdaughter or stepson. Kasi anak mo yun diba? So, ito yung mga dapat nating malaman.
Halimbawa, yung physical na pagpamimilit doon sa partner mo o doon sa asawa mo na magsuot ng kung ano-ano, may mga ganun may mga psychologically sick person talaga na gusto nila yung may mga voyeurism, gusto nila na ganito, hindi yun, ayaw mo ng ganun. Hindi mo gusto yung ganung klase ng sexual na paraan sa relasyon ninyo. Pwede po kayong pumunta sa husgado o sa mangguni sa dapat yung sanggunian para ma-stop yung ganitong Mapigilan. praksa na inyong dinadanas. Okay. So, ngayon, Attorney Maris, kanina pinag-usapan natin, between sa mag-asawa, ay syempre yung babae ang binibigyan ng protection dito. Sa anak naman is pwedeng lalaki o babae yung anak? Yeah, pwedeng lalaki o babae. Basta anak ng babae. Kasi, di ba remember, yung batas is batas ukol sa violence laban sa kababaihan at kanilang mga anak. Not necessarily anak ng lalaki, ha? But anak ng babae. So, kasi possible po ito na yung anak ko, yung partner ko, may anak ako, yung partner ko, hindi naman niya anak yon. Pag sinaktan ng partner ko yung anak ko, that's considered at wala sa edad yung anak ko, 18 years old pababa, pwede siya masampalan. Saklaw ng yan. So not necessarily anak nilang dalawa. Okay? Basta importante dito, anak nung babae. Yes, okay. Ngayon, yung pangbababae, marital infidelity, kasama ba ito, Attorney Maris? Oo naman. Oo. Kaya yung mga nakikinig po sa amin at nanonood sa amin ng mga kabalalakihan, mag-ingat po kayo. Kasi yung mga marital infidelity, yung mga pangangaliwa ninyo, ay isa pong ground yan para sampahan kayo ng kaso ng violation ng RA 9262 ng asawa nyo. Kasi bakit? Psychological abuse yan eh. Yan yung isa pa sa mga yan yung tinatawag na psychological na karahasan. Alam mo ba yun, yung marami Supreme Court decisions yan, Attorney Dwight, na yung isang lalaki, wala siyang ginawa kundi fling around. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, madami. So sinasabi na, marami naman yun eh. Ikaw naman ang mahal ko, sa'yo naman ako umuwi. Pero hindi ba niya alam yung abuse, yung psychological effect noon sa asawa niya can be considered a psychological abuse and which can be a ground for which can be a ground para idemanda siya ng violation ng RA 9262 kasi nga psychological abuse yung kanyang dinadanas. Yes. Pero Attorney Maris, alam naman natin na sa batas natin yan nung unang panahon pa ay syempre meron kang grounds for concubinage pag ginagawa ng asawa mong lalaki yan. Ibig sabihin ba, pag dinaan mo na sa Bausi Law, anti-Bausi Law, hindi ka na magpa-file ng concubinage o pwedeng i-file mo parehas? That's wrong. Pwede mo i-file ng parehas. Kasi iba yung grounds ng iba yung grounds ng concubinage. Di ba? Tatlo yun. Kaya pag yun halimbawa, yung babae at yung concubine dinala mo sa bahay ninyo, sa marital bed nyo, doon kayo nagtalik, that's concubinage. O kaya nagsasama kayo in public portraying as husband and wife, that's concubinage. Iba naman po yung mga grounds ditong RA 9262. So, pwede mo yung file simultaneously. And the filing of one will not prohibit or will not enjoin you from filing another, will not parang disqualify you from filing another case. So, pwede may concubinage ka, pwedeng may RA 9262 ka as long as the grounds are there. Ayun. Pero sa concubinage, pwede mo yatang isama sa demanda yung kanyang paramour. Dito sa Bausi ba, pwedeng isama rin? Ang sa Bausi po, hindi po halimbawa, okay. Sa Bausi, halimbawa nagdemanda ng Bausi yung babae laban doon sa asawa niya, hindi niya pwedeng isama yung kalaguyo ng kanyang asawa. Kasi po, hindi sila kasali doon. Ang kasama lang sa Bausi, yung asawa niya mismo na gumagawa, na nangangaliwa at nagdudulot sa kanya ng psychological na abuse, di ba? Yun lang po yun. Hindi kasama yung yung kalaguyo ng kanyang kalaguyo. Okay. Kalaguyo But anyway, tulad nga ng sinabi mo, Attorney Marisa, ito ay isang pamamaraan para doon sa naaabuso
na ipatigil agad, no? Mapatigil agad yung pang-abuso na nangyayari sa kanya. So, I think ang isa sa pinakamalaking feature ng batas na ito ay yung tinatawag natin protection order, Attorney Maris. Yes, correct. Meron tinatawag po tayong protection order. At 3 po yan. Anyway, ang protection order, ang purpose kasi nito is to stop immediately the harassment, the violence or yung karahasan na dinadanas o yung kinukomplain nitong babae o yung kanyang mga anak. So 3 yan. Pwede sa barangay, which lasts only for, I think, 15 days ata, or 15 days. At pagkatapos, meron naman tinatawag na temporary protective order na ini-issue po ito ng husgado kung saan sinampay yung kaso. Ito po ay good for 30 days. At meron naman pong tinatawag na permanent protective order na ini-issue naman din to ng husgado bago mag-lapse yung temporary protection order. Ayun. So, ang senaryo, Attorney Maris, na tinitignan ng batas dito ay yung ginagawa sa iyo yan, pwede ka na talagang tumakbo. Ganun ba yun? Tayo? Tatakbo ka na, kunwari sa barangay. Are they ready? Tatakbo, okay. Ang protection order po para sa ating mga nanonood ngayon, hindi po ito para tumakbo ka. Ito ay para ilayo sa'yo yung nananakit sa'yo. Okay? Halimbawa, may bahay kayo. Binubugbog ka ng asawa mo. Walang alam mo yun, walang pagdating yan, bubugbugin ka. Pag uminom yan, bubugbugin ka. Ay nakakuha ka ng temporary protective order or permanent protective order or even barangay protective order. Ang mangyayari po dito ay siya yung ilalayo. Siya yung hindi po pwedeng pumunta sa bahay mo. Merong certain area o tawag dito perimeter ka na hindi ka pwedeng lumapit sa asawa mo kasi hanggat buhay itong protective order na to. Okay. But how ready are our barangay? Siyempre, yung courts, I would think, okay yan. But because laging ginagawa yan. But ito, kasi binigyan din sa barangay, yung authority or power to be able to protect. Ready bang mga barangay natin pag may dumulog sa kanila? Yes, ang ating pong mga barangay ay nabibigyan ng seminar, na-educate sila patungkol dito. Why? Because sila po yung unang-unang pupuntahan ng mga biktima ng ganitong karahasan. 'Di ba tayo pag may problema, punta ka sa barangay talaga agad. So kailangan equip sila. So ang ginagawa ng ating gobyerno ay ine-educate sila para dito. Ito po yung dapat yung gawin, kung anong ganyan, kung may dumating sa inyo, eto dapat, kaya kinukuha nila yung tao at inilalayo, bibigyan ng temporary protective order. Alam yan ng mga barangay natin. I hope naman yung iba, basta alam ko, alam nila yan. Kasi siyan yung talagang binigyan ng, may mga siniseminar sila ng, ng LGU patungkol dito sa pag-i-issue ng protective order. Ayan. So, Attorney Dwight, hindi sila pwedeng hindi mag-issue, ha? Madidimanda sila sa ganyan. Talagang mandated. It's their Yes, especially kung, nakita mo ng black and blue yung babae, sabihin mo pa, at bawal ito i-compromise, ha? Nakita mo ng black and blue, sasabihin mo pa na mag-alis na kayo, ay, bawal yon, bawal po yon. At kung kayo po ay may nakita sa barangay ninyo na ganyan ang ginagawa ng barangay ninyo, ay i-educate nyo po. Ay hindi po dapat ganon. Which also means, Attorney Maris, kung yung mismong inaabuso ay hindi dumulog sa barangay, kung yung kapitbahay, pwede rin? Yes, Attorney Dwight. Alam niyo po, ang kagandahan ng batas na ito is that ang pwedeng magsampa nito, hindi lang mismo yung biktima. Why? Alam kasi natin, especially ng kultura natin, na yung mga kababaihan, especially yung mga nabibiktima, hindi ayaw niya ng hindi sila ganun ka-open na 'di ba, na isdemanda yung kanilang mga asawa o kanilang mga partners na dahil sa ganito. So, pag ganon, ang nangyayari, napipiit sila sa ganung klaseng sitwasyon. Kaya ang batas na ito, sinabi nito na, okay, kung hindi po pwede yung babae o yung biktima dahil natatakot o wala siyang kakayanan, pwede po mag-demand, pwede po magsampa yung kanyang nanay, yung kanyang tatay, yung barangay mismo, yung kapitbahay niya, concerned citizen, yung miyembro na yung sa DSWD, pwedeng i-refer, pwede po sila. Pwede yung sa simbahan. Kasi ito yung mga tao na
kayo dapat yung may concern dun sa nakita niyo na sinasaktan na yung kapitbahay ninyo, tayo po ba hindi gagawa ng paraan para tumulong? Ang gagawin na lang po ba natin makipagchismisan at imarites yung biktima ng ganitong karahasan? What we can do as a good neighbor is that tulungan natin, pwede pa ba ako magpunta sa barangay at inimanta ko tong kapitbahay ko na walang ginawa kundi saktan at bugbugin yung kanyang asawa. Pwede pala yun. O kaya yung kapatid, kasi hindi ako pwede, baka kapatid lang ako. Hindi, pwede ka. Yung tatay, pwede. Yung nanay po, pwede. Pwede po yan. Si Marites nga, pwede. Yeah. And so, Attorney Maris, pagka sila ay dumulog at nakakuha ng protection order, ano nilalaman ng protection order na yan? Nga na sinabi ko, na nilalaman yan na hindi maaaring tumuntong o lumapit itong taong ito dito sa biktima for some time. Depende kung sa barangay 15 days, kung sa husgado yung first is 30 days, hanggang sa magkaroon ng permanent protective. Mula sa ganitong, mula mga 100 million, hindi ko alam yung metro basta depende sa ilalayo ka. At certain time, at certain perimeters, hindi siya pwedeng lumapit. Hindi ka pwedeng pumunta sa eskwelahan niya, hindi ka pwedeng pumunta sa bahay niya, hindi ka pwedeng pumunta sa opisina niya, mga ganon. Yes, and and of course, you need that to protect yung inaabuso para matigil na attorney. And anyway, pero kung kunwari, kailangan ba kabubugbog ka lang o kailangan ba kapangyari lang o paano kung last week pa nangyari? Pwede pa ba i-file yan? Meron bang requirement yan sa time lapse? Pwede naman. Actually, maski after 2 years pwede. Maski a few years pwede. Kaya lang, syempre, hanggat maaari, gusto natin yung fresh pa. Why? Para madali mo ma-recall. Kasi kung binugbog ka ngayon, tapos hindi mo pa sinabi, hindi mo pa sinumbong, tapos binugbog ka na naman bukas, binugbog ka na naman the other, bugbog ka ng bugbog every week, every day. So di buhol-buhol na, nakalimutan mo na, naalog na yung utak mo, hindi mo na alam, nakakalimutan mo na kung ano sasabihin mo. Kaya importante po, while pwede kang magdemanda kahit matagal na panahon na, maski 5 years pa yan pwede, mas maganda pa rin po na isumbong natin o humingi tayo ng tulong o idemanda na natin ng violation ng RA 9262 ang ating mga asawa o kapartner na nambibiktima sa atin o ng karahasan. Kasi hindi tayo dapat sinasaktan. Correct. Yeah, that's very important, no? Yung sinabi mo, Attorney Maris, hindi dapat tayo sinasaktan. I think you're saying that as a woman. Diba? Bilang isang babae. Tsaka bilang isang abogada, kasi syempre, marami na rin ako na-experience na ganyan. And it has been my advocacy, to be of help to women like that. Kasi ang mga kababaihan na ganyan, alam mo, Attorney Dwight, wala yung pinipiling wala yung pinipiling tawag dito, yung level ng antas sa buhay. Oh, okay. Pwedeng mahirap ka, pwedeng mayaman ka, yes. Pwedeng wala kang pinag-aralan at pwede ding wala. Walang discrimination. Wala yan. Maski titulado ka, maski na wala kang pinag-aralan, maski napakayaman mo, at maski wala ka at napakahirap mo, pwede kang maging biktima ng violation ng RA 9262. Kaya importante na alam niyo po yung karapatan, kasi kung alam mo ang dapat mong gawin, alam mo kumilos, di ba? Yeah. Kasi iba pwede yung na yan Attorney Dwight yung mga karahasan na yan, na-discuss pa lang natin, physical na karahasan, tsaka yung sexual na karahasan. Paano yung tama, na-discuss natin yung tatlo, physical, psychological, tsaka sexual. Paano yung economic abuse o yung financial abuse, di ba? Yes. Actually, tatanong ko nga sa iyo, yung ayaw magbigay ng suporta, di ba? Kasama rin yan. Yes. Actually, yun ang ginagamit ngayon ng mga kababaihan natin. Laban sa mga tatay na ayaw bigyan ng suporta ang kanilang mga anak. Di ba? Yes. Halimbawa, nagkaroon sila ng relationship, hindi sila kasal. Yes. Tapos ay may anak siya dito, acknowledge naman, walang problema. Pero hindi na niya binibigyan ng suporta, may kakayanan naman siya para magbigay ng suporta.
pwede kang magsampa ng kasong violation ng RA 9262 para sa anak mo. Kasi ano yun economic abuse yun 'di ba? Pero halimbawa, kung yun naman, pwede mo bang gamitin lagi itong batas na to para manghingi ng suporta dun sa asawa mo? Paano kung meron ka namang, may pinatira ka naman sa bahay, pero may partner ka ng iba. Hindi. Pinatira ka sa bahay, pero wala nang maibigay na pera sa'yo. Kasi wala naman siyang trabaho. Pwede ba yon? Kasi hindi mo na siya siguro kailangan i-demanda pa ng violation ng RA 9262 kasi nakakatanggap ka naman ng suporta. Tandaan po natin na ang suporta ay depende rin sa kakayanan ng tao na magbigay ng suporta. Paano naman kung wala ka mapapala dun sa hinihingan mo, 'di ba? Halimbawa, 15,000 ang sinusweldo, gusto mong ibigay sa 15,000 din. Hindi po pwedeng ganon. 'Di ba? Hindi mo po pwede sa demanda ng violation ng RA 9262. Kasi ayaw kang bigyan ng 15,000 kung 15,000 lang din yung kinikita. Hindi ba pwedeng gano'n? Kailangan din mabuhay ng tao. Diba? Yes, and you were mentioning ito kasi is a form of economic abuse. Kumbaga parang ipinagkakait mo yung dapat na-enjoy ng iyong partner o yung iyong asawa pero hindi mo binibigay yung nauukol na suporta na dapat ibigay mo, no? In terms of well, siguro sabi mo nga in terms of money, in terms of shelter, in terms of food, that can be a form of abuse as well. Yeah, tsaka attorney halimbawa, may mga kababaihan din na yung mag-asawa, 'di ba? Since kumikita na yung babae, hindi na ayaw bigyan ng lalaki ng pera. Kumikita ka mas malaki pakita mo sa akin Diba? Parang, pag hindi nyo po binigyan, may kakayanan naman kayong magbigay, kwidaw ka kasi pwede ka idemanda ng asawa mo. Hindi porke malaki kita ko, hindi mo na ako, o kumikita ko, tatanggalan mo ako ng sustento. Diba? Hindi pwedeng ganon. Dapat meron ka ring share. Kasi maraming ganon sa atin, Maraming ganon. Nasasabihin ng lalaki, kumikita ka naman, ano pa pera, ano ba yung mo? Tsaka dapat dito ka lang sa bahay. Hindi pwedeng ganon. Paano kung gusto niyang maghanap buhay, gusto niya i-practice yung profession niya? Hindi mo po pwedeng gawin na dahil kumikita ka, nagpa-practice ka ng profession, hindi ka na dapat makakuha ng pera sa akin. Mali po yun. Kasi that's also a form of abuse. Inaabuso mo yung tao dahil sa ganyan. Yes. And so, attorney, kanina nabanggit natin, so pwede kang dumulog sa barangay. Sa court naman, saan ka pupunta pag mag-file ka ng anti-vowsy case? Okay. Kasi we have to understand na ito pong vowsy, dalawang aspeto yan. Pwedeng kriminal, pwedeng civil. Okay? Pag kriminal, ang una mong pupuntahan yan is barangay. So, na barangay, pupunta ka sa, halimbawa, hindi naman kayo the same, hindi naman kayo, halimbawa, the same barangay. Halimbawa, ini-stock ka lang nitong dati mong naging boyfriend na walang ginawa, kundi i-stockin ka at punta ka. So, saan ka pupunta? Pwede po kayong pumunta sa presinto malapit sa inyo, hanapin nyo yung women's desk, at doon niyo po sabihin at ikwento yung problema yung dinadanas yung karahasan laban sa taong ito. Ito namang women's desk, sila yung kukuha ng na statement mo at sila yung magsasampa sa piskalya. Okay? Pagdating sa piskal, diyan na po yung papatawag na siya para sa magbigay ng counter affidavit, and then after that, pag merong probable cause, isasampu na po yung sosgado. So hanggang sa mga rin na ay sosgado. That is for the criminal aspect. Meron naman kasi instances, Attorney Dwight, na civil lang yung sinasampa niya. Okay. Yung civil case, maghihingi nga siya ng petition for issuance of protective order. First, the temporary protective order, which the court will issue, and it will last only for 30 days. And then during the period, parang injunction sa atin to, and during the period, maghihiring kayo para maging permanent itong protection order nito. Yun po yun. So, ibig sabihin, Attorney Maris, there are several avenues kung paano ka makakahanap talaga ng protection para sa sarili mo. At kanina nga, kasi for a while medyo fixated ako doon sa magkasama. But as you said, pwede rin pala na hindi kayo magkasama, ini-stalk ka sa Facebook o kaya naglalakad ka sa kalye, sinusundan-sundan ka. Yun, kasama lahat pala yun. Yun. Kasi maraming ganyan like yung mga one-time, hindi nga pala relationship, mga one-time affair nila.
Tapos biglang hindi naman pala, nagkataon lang na nangyari yon. Ayaw mo na. Tapos bigla sinundan-sundan ka na, ayaw ka ng tigilan, parang na-obsess na sa'yo. O, diba? Saan mo yan ididimanda? Saan mo yan hindi mo kayo the same barangay, hindi mo kayo. So you go to the nearest police station para i-report yan at para umakyat na papuntang it's a criminal case, diba? And the same question dun sa barangay kanina, attorney, no? Equip naman ang ating police station or equip naman ang mga women's desk to handle this. Magagaling sila sa ganyan. Alam nila din yan. Aral po sila. Kaya wag po kayong mabahala dahil aral po ang ating barangay. Aral din po ang ating presinto sa women's desk. Doon ka agad i-refer sa women's desk at alam nila kung paano kanila kukunan ng statement and anong pwedeng mangyari. Kasi kung halimbawa, dumating doon sa situation na sa ibang lugar kayo halimbawa, hindi yung relationship nyo ay parang mag-boyfriend, girlfriend relationship, na sinasaktan ka, you don't live in the same barangay, sinaktan ka, binugbog ka nung partner mo, you can go to the nearest police station. And then dito sa police, pwede kang kunan ng statement para isampa agad yung, kasi pwede puntahan nila agad yung tao na nakit sa'yo. Kasi tawag dito, ngayon lang nangyari. So pwede siyang damputin agad ng mga pulis dahil sa ginawa sa iyo. Kaya napaka-importante po na pag nakaranas kayo ng ganitong klaseng karahasan, ay humingi po kayo ng saklolo. Kung hindi po natin kaya, may mga kaibigan po tayo, may barangay, may mga kamag-anak tayo na maaaring tumulong sa atin para itanggalin tayo sa ganitong klaseng karahasan. Dahil hindi ang buhay ay hindi karahasan. Ang buhay ay dapat maayos at hindi dapat tayo sinasaktan. And in the same way, kung hindi man ikaw at ikaw ay naka-witness or alam mo o nakikita mo ang iyong kapitbahay, ang kamag-anak o yung iyong mga kapatid na may mga pangyayaring dito, pwede kang dumiretso agad. Hindi mo naman kailangan kausapin siguro pa yung biktima. At pag nakita mo na kailangan niya ng tulong, pwede kang dumulog on your own. Yes, kasi alam mo, Attorney Dwight, kaya din binigay ng batas ito na pwedeng magsumbong o magsampa ng kaso yung mga hindi lang mismo yung biktima is because maraming yung ating experience na yung mga biktima magsusumbong tapos pagkatapos ayaw na. O kaya hindi makapagsumbong kasi naku, masisira ang pamilya ko. Diba? Alam mo mga Pilipino, ganyan eh. Naku, masisira ang pamilya ko. Naku, mabobroadcast ako sa kapitbahay. Naku, magbabago naman to eh. Ngayon lang naman to nangyari. Yan po yung mga lagi nating naririnig. Okay? So, kaya nagiging helpless sila. Nakakalimutan nila na mali yun. So, nangyari, pag ganyan po, yung mga nakaka-witness niyan, can commence the institution of the case. Ang question dyan is paano? Halimbawa, binubugbog yung kapitbahay, yung kapitbahay mo. Nagpunta ka sa pulis, sa barangay. Di pinuntahan ng mga barangay. Pagdating naman doon, sasabihin nung babae, ay wala po, ganito po. Maraming ganyan, di ba? Wala po, hindi po, hindi lang po kami nagkaintindihan. Kaya nasa importante na equip nga ang ating mga barangay how to handle situations like this. At alam ng barangayan na hindi totoo yung sinasabi nun. So ang gagawin na ilalayo sila. Paglalayuin muna. Kasi hindi po pwede baka mapatay eh. Baka mapatay yung babae o baka mapatay ng babae yung nananakit sa kanya. At yun ang iniiwasan ng batas na to. Yes, and attorney, napakaganda nito, no? I think what year was this put into law? 2004. Oo, actually, amend to ng amend eh. Ang importante kasi dito, alam mo, yung marami ng mga ganyang mga batas, di ba? Similar to that, sabi mo nga, do we still need this? Yes, attorney, we need this. Kasi, kasi dito, binigyan inilatag ng batas ang iba-ibang klaseng karahasan. Alam mo ba na pag minura ka, that's already a form of abuse? Mapunta ka dun sa ibang area na puno sa slum area, wala kang marinig dun, puro PI, BI, di ba, ganyan? Yung pag narinig,
yung murahin mo yung asawa mo sa harapan ng kaya murahin mo kayong dalawa, it's already a form of abuse. Hindi niyo po ba alam na kayo, pag minura kayo ng asawa niyo, that is already a form of karahasan na maaari mo siyang idemanda ng kasong violation ng RA 9262? Hindi niyo po ba alam na pag minura kayo ng isang beses, mumurahin ulit kayo bukas at mumurahin ulit kayo may pangalawa, may pangatlo, may pang-apat. Kaya hindi po dapat kayo nagpapamura. Hindi kayo dapat ipinapahiya ng asawa ninyo o ng partner ninyo kasi hindi po dapat ganun ang relasyon. Kaya nasa ang batas na ito sinasabi na pag itong ganitong klase, yung murahin, ipahiya, i-threaten, ito po ay form of karahasan na pwedeng maging ground ng violation ng RA 9262. Okay, and well, nangyayari din yan, Attorney Maris, no, sa mga magulang, sa mga anak, no? Ibig sabihin yung masasakit na pananalita, kung minsan nangyayari yan. Pwede ba yung mother din ng isang bata, pwede bang makover din ng BAUSI? Oh yeah. Okay, there's a Supreme Court decision, very recent, na ang nagdemanda sa husgado, yung tatay. Kasi naghiwalay na sila eh. Sinasaktan ng nanay yung kanyang anak na napunta sa kanyang poder. Okay? So, hindi lang sinasaktan, kundi marami pang pang-abuso. Kasi pang-abuso kasi nagsusugal yung babae. Doon sa ang ginangyari, dinimanda ngayon nung lalaki, yung asawa niya, yung yung asawa niya ng violation ng RA 9262. Kasi yung kanilang anak, yun ang na-abuse, di ba? Ano nangyari sa husgado sa baba, I think it's what's the Taguig, dininay. Kasi hindi daw pa pwede. Kasi itong RA 9262, hindi pwede magsampa rito yung lalaki. Kung babae lang o yung kanilang mga anak. Hanggang sa nakarating sa Supreme Court. Alam mo sabi ng Supreme Court, no! Ang abuse na nakakaranas dito, yung bata. Okay, yung bata. So ngayon, ang nakalagay dito sa batas, pwede kahit sino pwedeng mag-file. Ibig sabihin, yung tatay pwedeng mag-file dahil sa pang-aabuso na ginagawa nung nanay nung anak. So ang nangyari, yun nga, yung pwedeng palang makasuhan. Pwede palang magkaroon ng kaso ng violation ng RA 9262 yung mismong ina nung bata kung ang abuse is directed to the child. At sino pwede magsampa? Yung tatay. Ganun din. Question kasi bakit yung tatay, di ba wala naman yun sa batas? Pwede nakalagay doon sino man. Anybody. Yes. Especially doon sa bata. So, klaro tayo doon. There should be no excuse in not being able to help kasi the law allows you to help, no? Kahit hindi ikaw yung... That's very illogical eh. Parang, ang abuse is directed against the child. So, pwede. Yes. And Attorney Maris, itong batas naman na ito, nagagamit ba? I mean, based on your experience, marami na bang natulungan na kababaihan at mga anak ng batas na ito since it was put into law? Marami na rin, Attorney Dwight. Especially yung pagka-ask ng protective order. Napakarami na. Especially sa economic abuse. Okay? But this one thing that we have to understand na ang batas na ito ay lalo siyang naging prevalent especially nung prevalent yung tawag dito yung pandemic siguro. Karahasan during the pandemic. Yeah. Kasi magkakasama lang sa bahay, di ba? So walang ginawa, kung sila nagkakita, sinasaktan yung asawa. So marami pong naging biktima ng karahasan nung panahon ng pandemic. Kaya talagang itong batas na to is napaka-importante kasi ito yung pwede mong magamit na alam mo. At kaya nga alam nila agad to, 9262. Alam mo yan, pag sinabi 9262, BAUSI. Huwag niyo kakalimutan yan, 9262, BAUSI. So dapat nakatanim sa iyan. Kasi pag binura ka ng asawa mo, 96 yan, ha? pag sinaktan ka ng boyfriend mo, BAUSI yan, ha? Alam mo yon, parang dapat nasa within the fingertips na natin tayong mga kababaihan. BAUSI, 9262. Huwag mo akong sasaktan. Huwag mo akong mumurahin. Huwag mo akong aapihin. Huwag mo akong ititreten. Huwag mo akong isa psychologically abused. At huwag ka magbababae. Why? Because it's BAUSI.
And magbibigay ka ng suporta. Ano ka bibigyan ng support? Kaya mga, I suppose ang mga kababaihan natin nanonood ngayon, they will be, uy, meron. Alam na nila to pero iba pa rin yung, nagkakaroon ng education like this. Oo nga pala, di ba? Yes, and of course, those who would be abusers as well. At least alam nila na pagka sila ng abuso, alam nila na hindi sila makakatakas. Oo, at merong imprisonment ito, mga 10 to 20 years, pwede ka ma-imprison dito. Wag po kayong tawag dito, parang, okay lang yan, papatawarin naman ako ng asawa ko. I suppose ito yung isa sa mga cases na hindi mo po pwedeng i-compromise. Diba? You can compromise about the support, pero pag nakikita ng husgado na black and blue tong babae, kung akong huwes at maraming huwes, pag alam nila na hindi ka nila patatawaran, this cannot be compromised. Okay? Kasi alam mo, attorney, yung mga kalalakihan, parang nagiging na lang sa kanila yung manakit. May mga ganun ewan ko ba yung nananakit, nagmumura, at yun namang mga kababaihan, may marami po sa atin yan, na lagi nila sinasabi, magbabago naman yung asawa ko. Lagi nagdadasal ako araw-araw na sana po magbago. Naku, hindi na ako magbabago yan. Maniwala kayo sa akin. Pag sinaktan kayo niya na isang beses, uulit yan. Proven na po yun. Pag minura kayo na isang beses, uulit yan. Proven na po yun. Kaya wag niyo pong iaalaw yun. The moment na ginawa sa inyo ng isang beses, dapat tumayo kayo at sabihin yun. Ibig sabihin, ipagtanggol mo yung sarili mo na hindi niya dapat gawin yun. Otherwise, idemanda mo siya. Yes, and I think that's the reason why this law was passed, because sa culture nga natin, tulad ng sinabi mo, Attorney Marisa, actually maraming martir, no, sa ating mga kababaihan, maraming alam mo naman yung talagang wishing and hoping and praying palagi na magbabago. Pero tulad nung sinabi mo, I think, and this is based on experience and based on what you've seen already on cases you've handled, once na ginawa yan, gagawin uli yan at gagawin, huwag kang umasa na that will stop, na ganun na lang. No? You will have to invoke the protection of this Republic Act para mapatigil mo yan at para makaalis ka sa pagkalugmok na yan. Tama, Attorney? Yeah, totoo yan. Kasi walang tigil yan hindi kamukha nga na sinabi ko, based from experience, sa mga nagbabasa, sa husgado na yung hindi totoo yung titinurin yan. Walang totoo, hindi totoo yun. Pag minura ka ng isang beses, mamurahin ka ulit yung bukas o sa isang araw. Pag sinakta ka ng isang beses niya, may kasunod ho yun. Pag nang babae, yan, may kasunod na naman yun. Yes, and more than the law and having penalties and this protection order, meron din bang provisions on how to help these women, kumbaga kung if there can be halfway houses ba, or can there be also some psychiatric or psychological support that can be given? Or can that also be given by the courts? Okay, yung mga may kaya, syempre dapat yan nag-psychological, nag-undergo ng psychological session ng mga medical na, na-attend sila ng mga psychologists. Kasi kailangan mo rin kasi yun as part of your evidence when you go to court. Okay. Like for instance, kung ikaw ay ang ground mo sa RA 9262 is psychological abuse or sa iyong psychological na karahasan, you need an expert or at least man lang a report from a psychologist o yung expert sa sa larangan na yon para mag-testify na ikaw nga ay nakakaranas ng ganitong karahasan, ng ganitong because of the karahasan na yun dinanas, eto naging effect sa iyong psychological well-being. So kailangan mo yun. Okay? Yung mga wala namang kakayanan na ganon.
pwede silang i-refer ng ating husgado sa public psychologist o sa sa psychologist ng ating gobyerno kung saan pwede sila mag-undergo niyan. It is yung ating husgado magre-refer sa kanila kasi hindi nila kakayanin eh. Yes, and but as you said earlier also, Attorney Maurice, it really doesn't matter kung ikaw ay mahirap, ikaw ay mayaman, ikaw may trabaho, ikaw wala. Walang discrimination sa batas na ito in terms of giving the protection. Yes, that's very true. Ang dami kong mga nasaksing ganyan na sitwasyon. Actually, kamukha nga ito very recent, I know of a friend na rin sa akin, nagtanong sa akin kasi yung alam mo may mga lalaki kasi na tamang duda ba? Yung may nakausap lang yung partner mo, ako na pinagsasabi mo, pinagmumura mo na lahat ko. That's already a form of abuse eh. So pero totoo, may titulo to, may pinag-aralan, may kakayanan, pero nakakaranas siya ng ganyang klaseng abuse. Di lalo pa yung wala. Kaya nga sinasabi ko, wala itong pinipiling o level ng antas ng salipunan. Pwede ding mahirap. At marami ding mayayaman, alam naman nila yan, na biktima ng ganitong form of karahasan. Why? Ako mayaman ng asawa ko. Sanay ako sa luho. Diba? Sasabihin ng asawa ko, sige, pag umalis ka dyan, hindi ko nabibili yung gusto mong bag. So that's already, ikaw naman, o di sige, parang pag hindi mo to ginawa, hindi kita bibigyan hindi ko bibigay yung gusto mong bilhin. It's a form of abuse. O kaya pagdating mo sa bahay, sasaktan ka. Pero paglabas mo, naka-fully makeup ka. Kasi syempre, para hindi makita. Maraming ganyan. Yung napapanood nyo sa TV, totoo po yan. Yung ang ganda-ganda niyang tingnan sa labas, pero sa bahay, black and blue siya. Pero mamahalin ang makeup niya, kaya hindi makikita. So, hindi lang sa sine o sa TV nangyayari yan. Nangyayari yan. Totoong buhay po yun. Even executives, or even successful business persons. Yes. Nangyayari din sa kanila. We should not think na hindi nangyayari because it really happens. And I think that is why this law is really very important. Yeah, tsaka meron pa nga ako na-experience sa ganyan. Bakit ka magsampa? Ng kaso, kaya mo naman. Kasi attorney, mayaman yung asawa ko eh. Kasi paano, di ba pag umalis ako sa kanya, paano na? Maghanap ako ng abogado, ganyan, ang mahal ng abogado. Anyway, dun po sa walang kakailangan kumuha ng abogado, meron po tayong public attorney's office, meron po dong abogado na nagbibigay ng kanilang serbisyo na free. Pwede rin po kayo pumunta sa IBP para kung kailangan niyo po ng tulong na legal, pwede po silang sumaklolo para sa inyo at magsampa ng kaso para sa inyo. Hindi niyo po kailangan magbayad ng mamahaling abogado. And isa pa, sometimes it does not matter kung kayo nag-ihiwalay na, kayo ay estranged na, o kayo ay may ongoing ng annulment o ongoing separation case. Basta any form of abuse that is committed while these cases are going on, pwede mong i-file din, no? Pwede on top of it or simultaneously, no? Kasi kung minsan, kunwari, meron nang naka-file na annulment case tapos biglang i-stalk ka pa rin nung iyong former husband or yung husband tapos hindi pa naman natatapos yung kaso. Covered ito, hindi pwedeng sabihin, doon ka na lang pumunta sa separation or annulment case nyo, doon mo idulog, no? This can be done separately. That's very true, attorney. Actually, kahit nga may sinampa ka ng isa pang kaso, sinaktan ka ngayong nung January 2023. Tapos, nung after, may sinampa ka ng kaso. Tapos inisto ka na, sinaktan ka na naman itong nung February or nung March. That's another count. Okay? Every abuse or every karahasan na inyong dinadanas is one count po yun ng kasong yan. So, yung nangyari sa inyo nung February or nung January is different sa nangyari sa inyo nung Marso, nung June, iba-iba po yun. So, tantanin nyo ng kaso. Okay, mahal po yung abogado. Kamukha nga na sinabi ko, kung wala po kayong kakayanang kumuha ng abogado, meron po tayong PAW, meron po tayong IBP.
Okay? Integrated Bar of the Philippines, meron po silang free legal aid. Or kung kayo naman po yung kaso criminal, pwede naman kayo dumiretso agad sa pulis eh. Yung mga pulis sa Women's Desk, sila yung magsasampa agad sa piskal. Pagdating sa piskal, paano po, attorney, wala na. Pagdating sa piskal, hindi wala na mag-a-assist sa akin. Doon po kayo pwede pumunta nga sa mukha na sinabi ko, sa PAO or sa IBP, kung wala kayong kakayanang kumuha ng abogado. Ngayon, kung meron ka naman kakayanang kumuha ng abogado, abay, wag ka naman wag ka magtipid at wag mo tawag dito is i-sacrifice yung emotional, psychological, and physical well-being mo para lang sa maliit na halaga. Diba? O kung ayaw mo, ka na lang kumuha ng binabayaran, kumuha ka na lang ng free sa government lawyer. Meron at meron. Diba? Yes. Ang importante dyan is you put to stop yung abuse na nangyayari. Yung violence, yung abuse, wag nang mapalawig pa ito at talagang mapigilan. Dahil yun ang importante, yung inyong protection. Yes. Kasi ang ano nga dyan kaya nga may PPO, kaya nga meron niyang Barangay Protection Order, BPO, Temporary Protection Order, TPO, and Permanent Protection Order, PPO, is para to stop right then and there, the karahasan. You know why? Kasi pag hindi mo na-stop yan, alam niyo yung battered women syndrome, BWS. Diba, may mga situation na ganito yung babae, lagi na lang bugbog, kasi naging manhid na siya. Naging manhid na. So, pero bigla situation na bigla siyang nung sinaktan siya bigla, pinatay na yung asawa niya. Ang depensa niya is, nagiging depensa dito is battered women syndrome. Kasi nung panahon, nung sinaksak niya o nung pinatay niya yung asawa niya, wala siya sa tamang pag-iisip. Ito yung iniiwas, kasi nga merong battered women syndrome. Ito yung iniiwasan ng batas para wag nang dumating sa ganon. Kasi kakasakit sa'yo, kakamura sa'yo, kung ano-anong abuse at karahasan ang dinadanas mo laban dito sa asawa mo o partner mo, nagiging manhid ka, nagkakaroon ng psychological effects sa'yo, nagiging manhid ka. Hindi niyo po ba alam at certain point in your life, mag-snap ka. At biglang may mangyayari. Kaya ito dapat ini-stop to. That's why hindi pwedeng pagtagalin. You have the karahasan has to stop. Diba? Hindi mo ito pwedeng maliit lang naman yun kasi minura lang naman niya ako. Kailan ka ba minura kahapon? Bukod yung kahapon lang. Nung isang araw, nung isang linggo, alam mo wala pong katapusan yan. Yung mura sa'yo, ganito, ganyan, padami ng padami. Tapos yung pananakit sa'yo, una sinuntok ka na, sinampal ka lang. Mamaya sinuntok ka na. Ay hindi, kasi lasing lang siya. Mamaya binuntog na yung ulo mo. Mamaya puno. Ay ganun po yan. Nagiging, yung level nung asawa mo o nung partner mo sa pananakit sa'yo, pagbibigay sa'yo ng karahasan, nagre-level up, pataas ng pataas. Yes. Ikaw naman, pataas na rin ng pataas yung yung tolerance. Tolerance mo. Diba? But it should not be that way. I can feel the passion kay Attorney Maris. Parang ang sinasabi, don't wait for it to stop because it will not. You have to do something. Yes. Yeah, yan yung yan yung whereas clause ng batas na yan Yan yung intention. Kasi it doesn't stop. It doesn't stop. Yes, and to me, I think this is another version yung tinatawag nila the long arm of the law. No? Yung the long arm of the law, yung sinasabi natin, warning to everyone na hindi mo matatakasan ng batas. Ito is also the long arm of the law, paloob naman, na hindi ka rin pababayaan ng batas. If you need help, the RA 962 is reaching out to you. Meron kang pamamaraan para solusyonan ang iyong sitwasyon kung nasaan ka man at kung anong nangyayari sa iyo. And attorney, time really flew very fast. The show is almost over. Marami pa sana tayong pwedeng pag-usapan tungkol dito sa batas na to. But anyway, in the meantime, it was very engaging and very relevant information coming from you, very passionate and actually really telling the audience, do something about it. But Attorney Maris, your final message sa mga kababaihan at sa kanilang mga anak, lalong-lalo na yung mga naabuso. Okay. Sa mga kababaihan, para din sa ating mga anak, ang lagi po nating isipin na ang mga kababaihan ay minamahal. Hindi nirerespeto. Hindi po tayo sinasaktan. Kung anumang klaseng sakit o karahasan,
Kamukha nga na sinabi ko, whether physical, sexual, psychological, economic, hindi po dapat natin maranasan yung mga yon. At doon naman sa mga kalalakihan na mananakit, mag-isip-isip po kayo dahil pwede po kayong mahantong sa kalaboso. Dahil may mga abogado, may mga tao na pwedeng tumulong sa mga partners at asawa nyo para po kayo makasuhan at ma-convict ng kasong RA 9262. Kaya mag-ingat po kayo. Yes, and talking about that, lawyers, meron tayo sa UST, yung Tomasian Alumni Legal Assistance Bureau. You can also go to us. Sabi nga ni Attorney Maris kanina, you can go to IBP, you can go to PAW, no? Sa UST Civil Law, meron ding legal aid dyan. And a lot of people are willing and are able to help you at merong batas na makakatulong sa iyo. So finally, Attorney Maris, in your assessment, ito bang batas na ito ay talagang nakakatulong sa ngayon sa mga kababaihan natin? Oh yeah. Kasi ano to eh, ito nga sinasabi ko sa iyo, within the fingertips lang dapat lahat yan eh. Hindi ka pwede saktan, hindi ka pwede sampalan, RA 9262. Hindi ka pwedeng marayan, bawsi. Hindi ka pwedeng tanggalan ng suporta yung sa anak mo, tsaka yung ikaw, bawsi yan. Hindi ka pwedeng istokin ng ex mo o ng boyfriend mo, bawsi yan. Didemanda ka ta. Hindi ka pwedeng i-threaten na pag ito hindi mo ginawa, ito mangyayari sa'yo, bawsi yan. So alam mo na hula, dapat within the fingertips, bawsi, bawsi. Very well said. Thank you, Attorney. And huwag niyo kakalimutan, bawsi yan. No? The long arm of the law will get you. And so finally, again, Attorney Maris, maraming salamat for joining us today, not as a host, but as our guest, talking about one of your very passionate expertise. No? Itong batas na ito, that was naisa pa batas noong 2004, and we're very glad that it is here now, and hopefully the women and the children can make use of this law to protect themselves and to stop abuse. Ano sabi mo, Attorney? Bawsi yan. Tigil mo yan. Tigil mo yan. Bawsi yan. Okay. Thank you. Thank you very much. And well, salamat sa inyo. Yes, maraming salamat, and hope to see you again in our next episodes. And for some announcements, the much awaited 2023 Academe Industry Alumni and Government, or the AAIG International Multi-Sectoral Summit, is coming very soon, or next week in a few days, no, on September 29 to 30, with the theme AAIG Nexus, New Visions, New Frontiers, New Strategies and Practices. Only 9 days to go, so please register now. Now you can go online and register for this conference, which will be held at the UST BGPAP or the Alumni Center at the UST campus. So please do register now. The program and registration details are now at the UST AAI Facebook page, and the PRC, Professional Regulations Commission, CPD units have been applied for, and you can avail of this so that you can have it credited for your professional development. And again, friends, before we end the show, please don't forget to like, share our show, and subscribe to our UST Tomasian Alumni Community YouTube channel and Facebook page. And next week, we will be having another great episode. Please don't fail to join us. And thank you for joining us today all over the world. Do watch us again. And remember that here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, bridges of love. Enjoy the rest of the evening. God bless us all. Mabuhay.